Good morning mga kababayan sa buong mundo. Good morning sa inyong lahat. Sana nasa magandang kalagayan kayo ngayon na kung saan man kayo at kung ano man yung ginagawa nyo. Ah, well, good morning sa side ko rito, pero siyempre kung anong time zone mo ngayon dyan, it could be good afternoon, good evening, pwede rin good lunch, good breakfast, or good dinner. Nasa para sa inyong lahat, para sa atin lahat sa buong mundo, atin na sa mga kababayan ko rito sa Pilipinas. Sana ay nasa magandang sitwasyon tayo. Unang-una, yung ating mga kalusugan, sana magandang ating mga kalusugan. Pangalawa, kalusugan ng ating mga bulsa. Sana may laman at meron tayong pambili sa mga pangailangan natin, lalo na yung mga pang-araw-araw natin ng mga pangailangan. At iba pang mga kalusugan maliban sa pangatawan, maliban sa pinansyal, kailangan din yung kalusugan natin sa emosyonal at pinakamahalaga yung spiritual. Kaya wag po tayong mawala ng pag-asa. Mananalig lang tayo sa itaas palagi at palaging magdasal. Tayo makalimot na magdasal sa itaas. Okay, yun. Ipagpatuloy ko lang yung meron na akong dagdag doon sa aking sinabi kahapon o pagbabahagi ng aking pananaw doon tungkol sa parliamentary form of government. Ang parliamentary form of government nga ay mas maganda kaysa presidential form. Kagaya ng nabanggit kahapon, 4 yung nabanggit ko ng mga dahilan. Una, yung pagpili ng pinakamataas na leader ng gobyerno. Sa parliamentary form ay prime minister ang tawag at ang sa presidential form ay presidente. Mas maganda nga mas magagaling kadalasan ang napipili nga sa parliamentary form kaysa presidential form kasi nga sa proseso ng pagpili. Kasi sa presidential form marami na kagad depekto doon sa proseso ng pagpili ng presidente. Kaya kadalasan dyan popularity at saka pera-pera. Ngayon, ang sa parliamentary form, ang pumipili sa prime minister, yung pinaka-top leader, ay ang mga kasama niya mga members of parliament. Ang mga kasama niyang members of parliament ay puro naman yan may mga pera din. Puro naman yan may mga pinag-aralan. At ang mga yan ay hindi naman yan perfect ng mga tao. Pero ibig sabihin, maliban pa doon sa sinasabi ko, mas nakikilatis kasi nila yung pipiliin nila na prime minister kasi nga kasama nila sa parliament. Nakikita nila kung magaling o hindi kung may leadership o hindi sa presidential form, ang mga bumoboto sa presidente, sino bang nakakakilala talaga sa pagkatao ng presidente, yung sa kakayahan niya? Iilan lang sa malapit sa kanya. Kaya nga ang tendency, mas magagaling talaga ang leaders under the parliamentary form of government. Tapos, susunod ko ulit yun, kung talagang pumalpak ng pagpili ng pinaka-top leader, ang hirap nga rin magpalit ng leader sa presidential form. Ang hirap ng proseso ng impeachment. Pero sa parliamentary form, ang dali-dali kasi nga, meron ng tinatawag na vote of no confidence. Majority ng members ng parliament boboto ng no confidence. Wala na, dissolve na yung gobyerno. At magpalit na ng prime minister, magpalit na ng cabinet at pwedeng magkaroon ng snap election. Halimbawa, kung hindi man makapag-appoint ng new leader na magbuo ng kanyang government. Anyway, technical na yan. Hindi ko na masyadong i-explain yan.
Basta yun lang sa madaling pagkasabi. Yung mas magagaling ang mga leader ng parliamentary form kasi nga yung proseso ng pagpili ng Prime Minister is better than the process of electing or choosing the President sa presidential form. Ngayon, pangalawa, yung pangalawa, yung vote of no confidence, yun nga yung pagkapalpak mo yung leader, madaling magpalit sa parliamentary form kaysa presidential form. Madaling gumawa ng corrective measure. Kaya mas maganda magpatakbo sa parliamentary form. Kadalasan mas maganda ang quality ng pamahalaan, ng head ng pamahalaan. Pangatlo, yung question hour na tinasabi doon. Ang Prime Minister kasi ay head of part siya ng parliament pa rin kahit na siya yung pinaka-top leader, part pa rin siya ng parliament. So, answerable pa rin siya sa parliament. Kaya nga madali siyang palitan kasi nga answerable siya sa parliament. Ngayon, since answerable siya, nanagot siya palagi sa parliament, meron siyang tinatawag na question hour. Sa parliament, merong tinatawag na question hour kung saan ang lahat ng mga members ng parliament pwede magtanong sa Prime Minister kung ano yung ginagawa nila, i-explain kung ano yung gagawin, ano yung mga plano, bakit ganito, ganyan. So, may periodical na schedule dyan. Kaya talagang nakikilatis. At ang Prime Minister hindi pwede papitik-pitik ng trabaho kasi nire-review palagi yung ginagawa niya Palagi siyang sumasalang sa review. Sa presidential form, walang ganun. In fact, ang problema sa presidential form, may separation nga yung legislative at saka yung executive. Kaya parang minsan nagkakaroon pa ng deadlock. Hindi magkasundo yung executive at saka legislative branch. Ayun ang mga hindi siya ganun ka-efficient yung sistema ng pamamahala. Pang-apat, yung nga, mas inclusive nga yung pang-apat sa nabanggit ko kahapon, mas inclusive nga yung parliamentary form kasi nga ang boses ng karamihan ng partido kahit na yung nakaupo Prime Minister ay hindi mo kapartido, pwede ka pa rin magkaroon ng boses diyan. Kasi nga yung partido ng Prime Minister ay usually hindi man niya nakakuha ng majority vote. Ibig sabihin, lalo na nga kung multi-party system. Sabihin natin, yung Prime Minister ay yung partido niya ay galing sa majority, hindi siya majority, siya yung pinakamaraming votes na nakuha ng partido. Let's say nakakuha siya 30%. Pero ang 30% is not majority kasi kailangan mo ng 50% plus 1 na majority. Ngayon, ang gagawin ng Prime Minister, kailangan niya makipag-coalition. So, pati yung mga maliliit na mga partido, mahalaga doon sa winning party kasi nga kailangan niya magdagdag ng numbers para nga makakuha siya ng enough votes para mapasa yung kanyang mga programa, mapasa yung kanyang mga batas na kailangan para doon sa kanyang mga programa. So kahit maliliit ka na diyan, para magkaroon ka ng boses. Hindi kagaya nga sa presidential form, wala masyadong boses yung matatalong partido. Kaya nga ang tendency nga, yung mga ibang hindi kaalyado, magkaibang partido, nagbabalimbing kasi nga para maambunan. Kasi usually, ang naambunan dyan sa presidential form ay yung mga kapatido Yun ang isa pang kagandahan sa parliamentary form kasi mas inclusive siya. Hindi siya yung parang winner takes all na pagkano. Parang ang presidential form kasi napaka-feudalistic parang away ako manalo, ako hari. Sunod naman, ganoon naman, ako manalo, ako na naman ang hari. Parang ganoon Hindi kagaya sa parliamentary form, parang tayo, pakisamahan. Kikisama ka sa kasi nga kailangan mo ng koalisyon. Yun ang maganda diyan. Kaya mas na-involve yung iba-ibang sektor dyan sa parliamentary form. Kaya superior talaga siya kaysa presidential form. At ang resulta dyan, ito
ito, sasabihin ko sa inyo, karamihan ng mga mayayaman na bansa, in terms of yung mayayaman ng mga tao, hindi yung ibig sabihin yung size niya, kasi may mga bansa talaga na malaki, pero ang mga tao niya, hindi naman mayayaman. Maraming population, di ba mayayaman? Yung iba, basta yung mga bansa na mayayaman, yung mga mamamayan, yun yung mga mahalagang batayan natin. Yung mga bansa na ang mga mamamayan ay mayayaman, prosperous, ika nga, yung mga mamamayan ng isang bayan, ang mga bansang yun, kadalasan, majority, karamihan ay mga merong parliamentary form or parliamentary system of government. Karamihan. Kaya nga, hindi nga nakapagtataga kasi it's a natural outcome of a better system, of a more efficient system. Yung mas magandang pamumuhay ng mga tao. Yan, kasi mas maganda ang sistema or ang pamalakan ng gobyerno. At ang mga politiko, ang mga tao na, mga politicians sa parliamentary form, compare mo sa presidential form, medyo ang tendency, mas more of, ang hinahanap nila, alyansa. Hindi yung masyadong, dito kasi sa presidential form, more of pera-pera. Kung sino may pera, kahit na walang alam, basta may pera lang, kilala lang, popular. Hindi pinag-usapan kung sino magaling or marunong magdala ng mga tao. Hindi pinag-usapan yon. Hindi pinag-usapan din kung meron ka bang mga principles na gustong isusulong. Hindi pinag-usapan masyado sa presidential form. Ang pinag-usapan dito, sino ba may pera, sino ba ang popular, yun lang kahit na walang alam, basta yun, may pera at popular, yun lang. Sa parliamentary form, hindi gaano mahalaga yung pera at saka popularity. Mas mahalaga doon yung magaling ka. Yung may mga popular na politiko sa parliamentary form, pero it's more of nanggagaling doon sa kanilang galing or husay as members of parliament. Hindi yung dahil popular sila dahil artista or athlete siguro or kung ano man. Yung may nananalo din sa may mga artista din at athlete na nananalo din sa parliamentary form, pero hindi sila usually hindi naman sila nagiging prime minister. Bihira yung mangyayari na prime minister ng ganun. Kasi nga kailangan mo ng galing. Pwede ka maging members of parliament, pwede ka maging miyembro ng parliament, pero ang chance na naging prime minister ka, mababa unless na talagang magaling ka talaga, popular ka na tao, artista ka halimbawa, pero talaga matalino ka, pwede ka maging prime minister. Yung pagiging prime minister mo hindi dahil sa pagiging artista mo, kundi dahil sa kagalingan mo, talino mo. Ganon din kung athlete ka o ano man, hindi doon dahil sa athlete ka, kundi dahil sa talino mo na pinamalas mo nung naging member ka ng parliament. At sa parliamentary system, mahalaga ang mga partido diyan. Isa pa yan sa mga dahilan kung bakit nasasala ang magagaling diyan, kasi sa partido pa lang nakikita na kung sino yung magagaling na leaders ng partido. Usually yung magagaling na leaders ng partido, yun yung ma-appoint din or mailagay din sa gobyerno. At dahil magaling sila, yun nga, kaya balikan ko yung sa parliamentary kasi halos lahat naman yung mayayaman, kaya hindi masyadong pinag-uusapan kung may pera ka ba o wala. Popularity medyo hindi man ibig sabihin sa parliamentary kasi kailangan leadership hindi man ibig sabihin pag popular ka magaling ka leader kaya hindi masyadong relevant din yung popularity mo sa parliamentary. Kailangan may leadership skills ka. Ayun. So, yun nga. At the end of the day, sulong natin yung parliamentary form para sa kaunlad ng ating bansang Pilipinas. Para mas aasenso tayo. Hanggang dito na lang po. Usap ulit tayo sa sunod.
Magandang araw sa inyong lahat.